Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Lord, sa gabing ipinagkaloob sa amin, Lord. And Lord, we pray for your presence. We pray for your guidance. We pray for your wisdom. Lord, tulungan niyo po kami intindihin, Lord, ano po man yung mensahe mo for today, Lord. Buksan niyo po ang aming puso't isipan, Lord, para maintindihan namin, Lord, kung ano man mensahe. Encouragement para sa family po ni Aaron, Lord. Lord, maraming salamat po, Lord. Override my preparation, Lord. Kayo po ang magsalita, kayo po ang makita ng mga taong nandirito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so pwede na po tayo umupo. Sige. Ayan, ngayong gabi, no, tayo ay, syempre, malungkot. Hindi po natin maalis yun. Pero, ang Panginoon ay lagi nandyan. Lagi nandyan para i-encourage tayo, especially the family, kay Ate Edith, kay Jane, at yung mga kapatid at anak ni Aaron. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Yan yung promise niya sa atin. Ito, no, when we view based on our circumstances, if we view God in our circumstances, ang daming frustration, no? Marami tayong sisisihin sa Kanya. Kung yun yung i-view natin, we can be easily swayed and find it more difficult to trust Him. Ang hirap talaga. Lalo na sa mga ganito, sa pagkawala ng mahal sa buhay, sa pinakamabigat na problema, sa sakit. So, dyan, kapag binasi natin dyan, yung view natin sa Panginoon, ang hirap manampalataya sa Panginoon. Pero, we hold on to who He says, kung ano yung mga pinagsasabi ng ating Panginoon. Dapat yung promises niya ang i-hold natin. We can hold on to His character and experience. Jesus Christ also died. He also died once. No matter what our circumstances we are facing, dapat mag-hold on tayo sa mga pangako ng Panginoon Jesus. Ang ating verse for today is from Hebrews chapter 9, verse 27. At ang sabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Tayo ay lahat mamamatay. Si Aaron, nandun na siya sa part ng paghuhukom. No, hinihintay na lang ni Aaron yung paghuhukom. Tayo, meron pa tayong part na mamamatay. No? Yung writer ng Hebrews, sinasabi dito sa ating lahat na it is appointed to man once to die, and then comes the judgment. Every one of us will have to stand before God and give an account of our lives. No? Tayong lahat haharap sa Panginoon. Pero, hindi mo madedepensahan ang kapatid mo, ang anak mo, ang miyembro ng pamilya mo, mga kamag-anak mo, mga friends mo. Hindi mo sila madedepensahan. No? Ikaw mismo magdedepensa sa sarili. Dahil accountable ka kung ano ka ngayon dito sa mundo. And we stand before God and give account of our lives. The question I want to ask to you this evening is simple. Are you ready for your day? Are we ready na mamamatay ba tayo? Yun yung big question sa atin. No? So, dito sa passage na to, yung dalawang passage na, sa passage na, dito sa Hebrews chapter 9, verse 27, I have 2 points. First is, we are all appointed to die once. And second, the judgment. No? Itinakda tayong mabuhay dito sa mundo. Pero, hindi tayo nakakasigurado kung ano ang mangyayari o mangyayari pa dito sa ating mundo. No?
Pero, may isang bagay tayong siguradong mangyayari. Lahat tayo, walang exempted. Lahat tayo mamamatay. Sure yun. At haharap tayo sa Diyos in the future. So, kaya mahalagang paghandaan natin ang mga bagay na ito. Makipagkasundo tayo sa Panginoon. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Minsan kasi, akala natin, kasundo natin ang Diyos. Pero, ang problem, mas ginagawa natin kung ano yung gusto natin gawin kaysa sa gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Yun yung malaking diferensya. No? Kaya lang, dito sa mundo, sinisira natin. No? Sinisira natin yung pangangatawan natin. No? Lahat tayo may bisyo. Minsan, abusado tayo sa pagkain. Pero, yung ugali nating hindi kaya-aya sa iba, yun yung nagiging problema natin. Minsan, sumasama tayo sa Diyos-Diyosan. Hindi yung Diyos-Diyosan na sinasabi na yung mga ribulto, hindi yun ha. Yung sinasabi natin Diyos-Diyosan is yung mga bagay na pumapalit sa oras ng Panginoon. Yun yung Diyos-Diyosan. Yung Diyos-Diyosan na yung pwedeng kamag-anak mo, pwedeng asawa mo, pwedeng anak mo, pwedeng social media, cellphone, bagay, pwedeng ganon. Yun yung Diyos-Diyosan. Anything na napapalit sa oras ng Panginoon, Diyos-Diyosan ang tawag. Kasi dinudiyos mo yung bagay o tao mo. The Bible is very clear that all men experience permanent death. Lahat tayo, permanent death. Once this happens, each person is accountable for their actions in life. And this verse also indirect reminds us that the real judgment of sin is after our death. Pagkatapos ng ating kamatayan. Yun yung judgment. Yun yung appointed natin na mamamatay tayo. At second, the judgment, God can use earthly circumstances. Pwede niyang gamitin lahat ng circumstances, lahat ng problema, pwedeng blessing, pwedeng struggle, pwede niyang gamitin yun to prove na you have to follow God's will. Kailangan natin gawin kung ano ang gusto ng Panginoon. Sa buhay ni Aaron, ang gusto ng Panginoon, umuwi na siya sa langit. Hindi natin yun mapipigilan. Ang pag-uwi ni Aaron sa langit. Kasi, hanggang doon na lang talaga si Aaron, dito sa mundo. Pero, hindi yun ang katapusan. Makikita pa natin si Aaron. No? Especially, si Aaron, makikita natin, dahil itong taong to, napakabuting tao. Sorry sinabi kong bata kasi, ano ko to eh, pamangkin ko. No? So, napakabuting bata nito. Yes, ano siya, maraming pagkukulang, maraming nagawang kasalanan, pero I know deep in his heart na pinagsisihan niya yun. At hiningi niya yun ng tawad sa Panginoon. The context of this passage, ang sinabi dito, sinasabi ng writer para sa atin, he is also making a point about the sacrificial death of Jesus Christ. Kasi pinagdaanan din ng Panginoon to, ng kamatayan. And the sacrifice offered by Jesus is not like that. Yung sa Old Covenant, sa Old Testament. Hindi yun yung mag-sacrifice ng lamb, magpapatay ng lamb, offer sa kanya. Hindi na ngayon yun, hindi na ganun. No? Mismong si Jesus Christ ang makakapag-save sa atin. Si Jesus Christ lang at wala nang iba. No? Alam nyo po, ang tunay na disenyo ng Panginoon sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang tunay na disenyo ng Panginoon. Pero, dahil nga sa nangyari kay Eva at Adan, dahil na-betray si Eva, si Satan, doon tayo nagkaroon ng kasalanan. Kaya,
we are all sinners. No exempted. Pero mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kaya gumawa siya ng paraan. Paano natin siya makakabot? Paano tayo magkakaroon ng eternal life? At ang sabi nga, di ba, dito sa John 3:16. Sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Yun lang. Si Jesus Christ lang ang daan. He is the only way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Jesus. Kaya I encourage you, lahat kayo, i-accept natin si Jesus Christ. ABC lang, madali lang, ABC. First, in letter A, you have to admit that you are sinners. In letter B, you have to believe that Jesus Christ is our God. He is our King. And letter C, sa pagsunod sa 10 Commandments, hindi yun makakapag-save sa atin. Only Jesus Christ can save us. Wala na pong iba. No church na makakapag-save. And it's only between you and Jesus Christ. Yung relasyon mo sa Panginoong Jesus. Yun yung pinaka-importante dito sa mundo. Paano mo siya susundin at paano mo siya isi-serve. No? Alam nyo, dito sa John 3:16, meron po dito true meaning of love. No? Yung true meaning of love, para for the information, yung sa church namin, the true meaning of true love. Love is unconditional commitment towards an imperfect people, seeking their highest good, which often requires sacrifice. Dito sa true love meaning is kinuha to, binase to sa John 3:16. So, dun sa John 3:16, dun sa unconditional commitment is, yung unconditional is for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tapos, yung towards imperfect people, that whoever believes in Him. Sino yung who? Patingin nyo, sino yung who? Tayo. Tayo yon. We are all imperfect. We are all imperfect. So, yun yun, no? Yung imperfect people. That whoever believes in Him, yung seeking the highest good, shall not perish, but have eternal life. Yun yung seeking their highest good. Kasi, sino yung nagsakripisyo? Si Jesus.